Triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. DamRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Lunas.
Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang surgical oncologist ng Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery ng University of the Philippines, Manila. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Marco. Good evening, Doc. Kumusta po? Evening, Eli. Kumusta ka? At gandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Long time no see tayo. Yes. Magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan natin very timely and relevant ang diverticulitis dahil kamakailan nga lamang po ay naospital ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil nga po sa diverticulitis. Ano nga po ba ito, Doc, para sa ating tagapakinig at taga-subaybay? In layman's term, papaano po natin ipapaliwanag ito para nga po mas madali nilang maintindihan? Ano nga po ba ang naaapektuhan kapag sinabi nating diverticulitis? Nako, naghanap na ako sa buong encyclopedia at sa tawag mo sa dictionary ng Tagalog dictionary or Filipino, walang translation sa kung ano ang diverticulitis, no? So ita-try nating isalin sa ating wika at sa ating para maintindihan natin ng mas malalim ng konti, no? Now, una, bago tayo mag-umpisa, ang diverticulitis kasi ay isang klaseng tawag natin surgical disease, no? Okay. Dahil pwedeng mauwi sa surgery, no? At dahil ganyan, no, madalas ang isa sa mga unang tumitingin ng problema, no, katulad ng diverticulitis ay isang surgeon. Now, ako naman humble general surgeon. Nagtapos ng general surgery, no, after medicine, no, saka lang ako nag-fellowship sa oncology. So may konting alam naman tayo at hindi naman to masyadong alien, no? Oo. And I'm sure pwede naman any doctor actually should may karapatang, no, pag-usapan at talakayin itong diverticulitis. Yun lang, dahil surgeon tayo, ang mga kasong mga diverticulitis napupunta sa atin or tayo ang isa sa mga consultants. No? Alright. Now, bago tayo mag-umpisa, dapat natin i-define muna saan ba nanggaling itong diverticulitis. No? Ito ay galing sa root word na diverticula or diverticulum, no? Ang diverticulum single, isa. Okay. Isang diverticulum. Kung marami ng diverticulum, tawag natin diyan diverticula, no? All right. So, ano ba ang diverticulum or diverticula? Ito ay parang ang pinaka simpleng definition ay pouch, no? Parang small pouches, no, or bulsa. Okay. No? Na lumalabas sa malaking bituka, no? So large intestine mostly, no? Merong nag-arise sa small intestine pero generally congenital yan, like we call it the Meckel's diverticulum, no? Pero mas rare naman 'yon, no? Ang pinag-uusapan dito na diverticulum or diverticula is galing sa colon, no, or galing sa malaking bituka. Most of the time, it will be on the left side or almost all actually ng diverticulum or diverticula ay nasa left side ng colon, no, nasa kaliwang bahagi. Okay. May mga 15%
na meron dito sa kanang bituka, no? Kanan malaking bituka natin or right colon, no? Okay. Now, ang diverticulosis, no? Ang diverticulosis ay condition na meron tayong mga diverticulum or diverticula. So, ang taong merong diverticulum or diverticula, ang tao dyan, merong siyang sakit na diverticulosis, no? Karamihan ng diverticulosis walang nararamdaman. Okay? Pero kapag namaga ang diverticulum or ang diverticula, namaga, ang tawag doon diverticulitis. Okay. Yan na tayo, no? So, ang diverticulitis ay pamamaga or pagka-infeksyon ng mga bulsa na yan or mga pouches na yan or mga diverticulum, at tawag natin dyan diverticulitis. Anong rason, Doc, kung bakit nga po namamaga itong mga diverticula or diverticulum, ano, para humantong sa diverticulitis? Para lang tayo tongue twister at mga scientific name, di ba, Doc? Kaya minsan tinatawag ng namin, especially I learned this when I was in the States, no? Ang short name for diverticula is tics, no? T-I-C-S. Okay. Tics lang. So, ang diverticulitis, ang cause, ang sanhi, actually hindi talaga klaro, no? Dati, no, and for a long time, about for more than 40 years, ang sabi ito may kinalaman sa fiber, no? Kulang sa fiber ang pagkain. So, kaya Protein diet, mostly yung mga kaya apektado daw, nito or prone. Correct. Kaya raw lumalabas, nagkakaroon ng bulsa ang colon, no? Pero habang tumatagal at habang nanaliksik, no, at ang mga studies, no, lumalabas wala pa lang talagang kaugnayan ang low fiber diet or constipation sa diverticulitis, no, or diverticulosis. And so hanggang ngayon, or ang conclusion natin dun, yung sanhi ay hindi talaga tiyak, na hindi natin sigurado, no? So ibig sabihin, may tao lang meron, may taong wala. How about yung mga nakakain nating maliliit na buto, Doc, ano, yung sa kamatis, bayabas, 'di ba? Ayan nga po ba ay isa sa mga rason kung bakit nga rin po ba namamaga yung mga pouch doon sa ating malaking bituka at humahantong sa diverticulitis? So, isa yan sa mga tinatawag nating myths, no? Or ano bang myth? Maling paniniwala, no? May kasabihan daw na ang mga buto-buto like seeds, no, or nuts, no, mga mani-mani or popcorn pa nga, no, ay nagpapataas daw ng chance na magkaroon ng diverticulitis. Actually hindi naman totoo to, no? And in fact, kabaliktaran, ang high fiber foods, no, that merong mga seeds, no, merong mga pagkain na may buto-buto na high fiber, actually sinasabi natin na medyo beneficial naman. So walang katotohanan na itong mga buto-buto ng kamatis, ng bayabas talagang nagko-cause ng diverticulitis. So kung nasabihan ka na meron kang diverticulosis, no, or diverticula, yes, hinihikayat nating kumain ng high fiber diet, pero hindi naman kailangan na i-ban, no, yung kamatis or or bayabas, no. Perhaps, no, yung santol seeds, no, isa sa mga natin nakikita, which is common here in the Philippines, no, kasi wala naman masyadong santol sa western countries. Parang dito lang tayo nagkakaroon ng santol, no.
may tao kasing kinakain yung santol seeds nilululon. Oo, pero yung Oo. iba naman, Doc, accidentally, ano? Kasi dahil sa dulas nung... Well, Okay, Di ba, Buto? okay. Pero mas madalas kaming makakita ng komplikasyon na dulot ng santol seeds na maraming santol seeds na linululon. Okay. Kasi ang santol seeds hindi natutunaw sa bituka. So paglabas niya, santol seed pa rin siya. Ang problema, merong mga incidences no na dahil doon hindi dahil may walang kinalaman sa diverticulitis to pwedeng mabara yung daanan ng dumi. So dahil sa maraming santol seed na nabara tuloy no ang daanan ng dumi. Pangalawa, pwedeng mabutas yung bituka dahil sa santol seeds. So, iba naman ang santol seeds, no? Whereas yung mga maliliit na seeds, okay lang naman. May In general. naalala rin ako, Doc, na yung pagkain or yung pagkakalulon na sabihin natin nalunok, yung mga chewing gum ay contributing factor nga rin po ba yan sa diverticulitis kasi maaaring makabara nga rin po sa ating bituka. Walang patunay rin yan chewing gum o kaya mga madikit no na pagkain. So again, walang patunay at walang ebidensya sa mga pagsusuri na ganyan nga ang chewing gum magpapabaga or mag-cause ng diverticulitis. Okay. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, ang diverticulitis ay maaari nga rin po bang humantong sa stomach and colon cancer? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, para nga rin po sa may mga katanungan, pwede po kayong mag-post ng inyong question or komento sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Nagbabalik po second part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Kapartner nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin po natin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, diverticulitis ang ating topic. May question nga rin lamang po dito sa ating YouTube page na sabi ni Melvin, ano nga rin daw po ba, Doc, ang pinagkaiba ng diverticulitis sa appendicitis? Very good, no? Actually, ang appendicitis almost pwedeng parang quite similar. Kasi ang appendix natin ay actually parang bulsa rin na form ng malaking bituka, yes, no? Na nasa junction ng small intestine natin at saka large intestine natin. Now, although ang appendix is mas common na, or almost lahat ng tao may appendix, di ba? Hindi lahat ng tao ay may diverticulum or diverticula, no? So ang appendix ay isang outpouching din ng colon, no? And it's on the right side. Now, on the other hand, ang diverticulum, karamihan ng diverticulum ay nasa kaliwa, sabi natin kanina, no? Nasa left side of the colon. And therefore, ang symptoms pwedeng pareho, no? And pero kung nasa right side, ang tawag natin diyan appendicitis. Okay. Pero kung nasa left side, diverticulitis. Kasi instead of the appendix, ang appendix natin hindi nasa left side, no? It's usually diverticulum ang nasa left side na namamaga at yan. So sometimes diverticulitis is called the left-sided appendicitis. Diba? Okay. So, may minsan, no, inuugnay. Pero ano nga po ba, Doc, yung nararamdaman or pakiramdam kapag may diverticulitis? Sabi natin parang pananakit ng tiyan, Pero ano yung feeling niya? Para bang may kabag, hirap dumumi, pasintabi po sa mga naghahapunan? O di naman kaya, Doc, parang may gumuguhit, nangangasim ang sikmura? Para bang ganon? Okay. So, ang mga sintomas ng diverticulitis parang appendicitis rin, no? So pwede kang
usually sumasakit ang tiyan, no? At typically or classically medyo biglaan, no? Biglang sumakit ang tiyan, tapos mostly on the left side, no? Okay. So it feels like an appendicitis pero nasa kabila, no? So isa sa mga sinasabi naming posibilidad ay diverticulitis instead of appendicitis, no? Of course, it can also occur on the right, no? Pero mas less likely, no? Okay. Tapos pwedeng lagnatin, pwedeng mag-chills, no? Pwedeng parang nasusuka, nausea, vomiting. O kaya merong changes sa pagdumi. And it can be either way, no? Pwedeng nahirapan dumumi or constipation or parang TB o di kaya LBM. loose bowel movement, no? O LBM. So parang diarrhea, no? Pwede ring isang sintomas na parang bloating, yung parang mahangin or kinakabag, no? And of course, lastly is parang may dugo, no, sa dumi, kasama ng dumi. So itong lahat na to pwedeng makita, pwede namang walang masyado, konting pain lang, no? So depende sa degree ng diverticulitis, no? So itong diverticulitis talagang mahirap sabihin, no? Although ang maganda diyan, no, sa lahat ng nakita nating taong may diverticula or may diverticulum, karamihan okay lang at habang buhay walang nangyayari. No? Tawag natin diyan asymptomatic, walang symptoms. There's about a little less than 5% na nagkakaroon ng diverticulitis. So, bago ka magkaroon ng diverticulitis, dapat meron ka munang diverticulum, di ba? At pero karamihan ng diverticulum, 90+%, 95% walang nangyayari. There's about 5% na pwedeng mabaga at magkaroon ng diverticulitis. How common ito nangyayari sa mga Pilipino, Doc, yung diverticulitis? Bilang kayo po yung mas nakaka-encounter, di ba? Bilang doktor, kasi kung pagbabasehan natin yung datos, medyo malabo dahil hindi nga po lahat ng kaso ay nai-gather natin. Correct. So, ang meron na tayong pagsusuri diyan, no? Although hindi local statistics, no? Pag tiningnan natin ang statistics lalo na sa states, no? Ang prevalence, no? Kunwari titingnan natin ilan kaya ang may diverticulum muna, no? Diverticulosis. Okay. Ang sinasabi kung mga under 40, no, medyo bata-bata, less than 40, tayo yun, Eli, no? Less than 5% lang ang merong diverticulum. Okay? So kung bata-bata ka, konti lang ang may diverticulum, no? Less than 5%. Pero pag umabot na by age 60, habang tumataas kasi ang incidence, ang kaso ng may diverticulum or diverticulosis, umaabot na more than 50% by age 60. So kung meron tayong 100 na over 60 dyan, no? Yung mga mas may edad senior sa atin. citizen. Again, hindi tayo yun, no? Let's say we have 100 people who are 60 or above. Ang chance na makita mo na pag sinuri mo lahat yan, siguro mga over 50% daw ay merong diverticulum, okay? Or diverticulosis, okay? Now, among all of them, no, sa lahat sa kanila na may diverticulum, no, konti lang sa bata, mas marami sa may edad, less than 5% lang ang magkakakomplikasyon. So karamihan dyan, mabubuhay, mamamatay ng walang nangyayari, hindi magkaka-diverticulitis, no? In fact, baka hindi pa natin na-discover na meron silang diverticulum kasi wala namang nararamdaman. Actually, itong diverticulosis na to na nadidiscover, usually chamba lang or incidentally lang kung nag-colonoscopy sila,
kung nagpa-examinasyon sa bituka, tsaka lang nakikita, ay, may diverticulum ka pala or diverticulosis, no? Now, kasi less than 5% of people with diverticula ang nagkakaroon ng diverticulitis or pamabaga. Okay, balikan nga po natin, Doc, yung ating katanungan na kung ito nga po ba ay maaaring humantong sa stomach or colon cancer kapag napabayaan. Yan nga po ang ating pag-uusapan pagkatapos nga rin lamang po ng ilang paalala. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, ganap na 8:00 ng gabi. This Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at pinag-uusapan pa nga rin po natin diverticulitis. Balikan na nga rin po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kung ang diverticulitis ay mapabayaan, hindi agad mapatingin o mapasuri sa doktor. Ito nga po ba, Doc, ay maaaring humantong sa stomach or colon cancer? Okay. So, pinag-aralan yan, Kasi ang natural, sabi natin, pamamaga ng tiyan yan, pamamaga ng bituka, baka associated with colon cancer. Tumataas ba ang chance na magkakaroon ng it's actually colorectal cancer rather than stomach cancer. Medyo malayo-layo kasi yung tiyan sa bituka. So stomach cancer talagang walang association. However, sa colorectal cancer, pinag-aralan yan, kasi nakita na actually 1% kung ang diverticulitis mo uncomplicated o hindi masyadong nagka-komplikasyon ang chance na makitang cancer mga 1% lang. Sa complicated naman na diverticulitis, or yung nagkaroon ng komplikasyon, mga 8% lang naman. Okay. So karamihan ng mga may diverticula, hindi naman siya, hindi siya associated talaga with increased risk ng colorectal cancer. Sa madaling salita, hindi naman po siya ganun lalala or hindi naman siya life-threatening na maiko-consider? Hindi. Iba yun, ang pinag-usapan natin relasyon or kaugnayan sa cancer. Okay. So, ang sinabi natin, wala masyadong kaugnayan. Alright. Now, on the other hand, delikado ba to? Or nakakamatay ba to? Diba? Okay. Thankfully, karamihan ng diverticulitis mild lang at hindi nakakamatay at nagre-resolve, o pwedeng magamutan, na mamaya pag-usapan natin. So karamihan yon. However, merong about, again, mga less than 5% rin, na lumalala at nagiging komplikado na sitwasyon at nagkakaroon ng abscess formation, pumuputok at nagkakaroon ng infection, siguro ang chance nun is in cases na nakikita na pinag-aralan, ang incidence nun is mga 12% ng mga nagkaroon ng diverticulitis magkakaroon ng komplikasyon. At yon posibleng kailangan ng intervention like surgery and other procedures. So yes, merong complicated na diverticulitis na nangangailangan ng surgery, and of course pag ganung sitwasyon pwedeng mas tumataas ang panganib na may mangyari or may mga hindi ka nais-nais na nangyayari. So hindi natin gusto natin na ang pasyenteng or ang taong may abdominal pain, may suddenly sumakit ang tiyan, na magpakonsulta dahil yes, pero hindi naman sasabihin natin lahat ng may sakit ng tiyan magpakonsulta na. Pero kung iba na ang nararamdaman mo, medyo pasakit ng pasakit or talagang hindi ibang klase, magpakonsulta dahil pwedeng appendicitis, pwedeng diverticulitis. Although again, diverticulitis is medyo rare, not as common as appendicitis. Pero ano pong kailangang laboratory test na gagawin ng pasyente para nga po malaman kung may diverticulitis siya?
hindi to test, walang routine test yung sabihin, no? So kung masakit ang tiyan mo, magpapatingin ka muna sa doktor. Now, kung ang doktor merong hinala na posibleng diverticulitis from your history and physical exam, usually nag-order kami ng CT scan, no? Para makita kung anong extent or gaano kalala yung pagka-diverticulitis ng isang tao, no? Kasi from there, doon natin malalaman kung anong treatment ang gagawin. Kapag ba, Doc, na-diagnose na may diverticulitis, ano na nga po ba yung recommendation natin? May mga pinagbabawal nga rin po ba na gawin, kainin ng pasyente during the medication? Or kailan natin masasabi na kinakailangan nga po na mag-undergo ng surgery? Okay. So, para nating gumagawa tayo ng CT scan and pina-follow up natin yung pasyente. Sometimes the patient has to be admitted also. So karamihan ng kaso tawag natin mild lang, no? Walang sign sa CT scan, hindi naman pumutok, na magalang, no? And in those cases, pwede nating bigyan ng antibiotics, no? At pwedeng pauwiin pa nga, no? At bigyan ng konting pain reliever at i-advise tungkol sa anong pwedeng kainin and all. So these are what we call mild cases, no? Ngayon, kung meron tayong mas malala, no, na nangangailangan ng hospitalization at admission, merong iba na hindi ganun kalala at nakukuha sa IV antibiotics, no? Binibigyan natin ng antibiotics na dinadaan sa suero para mas diretso at binibigyan natin ng minomonitor natin sa ospital, no? At hindi natin muna pinapakain, no? At inoobserbahan para gumaling. However, merong mga nagkakakomplikasyon at actually yung diverticulitis tapos nagkaroon ng pumutok na yung parang appendicitis, no? Na or other complications like obstruction, etc. or sepsis, no? Minsan kailangan natin ng operasyon, no? So importante yung ma-i-assess ng mga doktor kung ano ang kaukulang paggamot depende sa kondisyon ng diverticulitis. Sa CT scan ba, Doc, maaaring makita na nga rin po kung may namumuong nana doon sa bituka or yung kumbaga may komplikasyon na, ano? Exactly. Yun ang isa sa mga test na pwedeng mag-confirm. Kasi pwede yung sinasabi mong pumutok na o kaya nagkaroon na ng nana, nasususpecha na natin habang physical, ine-examine natin yung pasyente. Kung meron yun, then we request a CT scan, usually on an emergency basis. Tapos base doon, nakikita kung meron pang ang classification. No? We have this classification based on CT scan, kung anong klaseng, anong degree, or parang anong grade, anong stage, parang gano'n, no? At base doon, doon tayo magde-decide kung anong klaseng intervention ang gagawin natin. Gamutan lang ba? Operasyon ba? Ilalagay natin ng tubo para ma-drain yung nana, etc. So may mga options dyan na depende sa lala ng diverticulitis, doon natin binibigyan ng kaukulang paggagamot. Okay. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, kung ano nga po ba yung kinakailangan pang gawin, at isaalang-alang ng mga pasyenteng may diverticulitis. Yan nga rin po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos rin lamang po ng ilang paalala. Alamin ang mga ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At man kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa nga po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, ang diverticulitis ay umuulit pa nga rin po ba, Dok, kahit na sabihin natin na inuman na ng gamot or sabihin natin sumailalim na nga rin po sa surgery or operation?
Galing, no? Ang galing ng mga tanong mo at kailangan ng buti na lang may mga pagsusuri na nagawa para alam natin anong eksaktong data, no? Anong and base to sa ebidensya, hindi lang yung haka-haka. Ang diverticulitis pwedeng mag-recur, no? Okay. So ang tiningnan yung mga na hindi inoperahan at binigyan lang ng gamot, no? 15 to 20% ang pwedeng mag-recur over the next 10 to 20 years. Okay, matagal-tagal naman. Matagal-tagal at hindi naman ganun karami, no? So karamihan again na manage, na bigyan ng gamot at gumaling, okay na. Pero merong 15 to 20% na magkakaroon ng recurrence. Now, kung tiningnan mo naman, ilan ba ang nagkaroon ng more than 2 recurrences, no? 2 beses pa na nag-recur. That's a little less than 5%. No? So, konti lang, no? Ang maraming recurrence, more than 2. No? And so, at yung mga nagde-develop ng complicated disease, less than 5% ka after an episode of uncomplicated disease. No? So again, hindi talaga madalas mangyari, although a minority, no, we say 15 to 20%, so 1 out of about 5 pwedeng magkaroon ng recurrence over the next 10 to 20 years. Pero dun sa recurrence, Doc, posible bang mas malala or sabihin natin mas masakit na yung maramdaman ng pasyente? Oo. So, again, nasabi ko yon. Ang isang pasyente na nagkaroon ng uncomplicated na diverticulitis, less than 5% lang ang magkakaroon ng complicated disease, no? So hindi rin ganun karami ang magiging mas malala, no? So bihira na yung recurrence, bihira din yung nagiging mas malala. So talagang malas lang talaga kung nagkaroon ka ng diverticulitis at malala at na-operahan ka pa, no? So kaya thankfully, no, again for us surgeons, no, na konti lang ang mga kaso. Hindi katulad ng appendicitis. Almost araw-araw, no, meron talagang naooperahan sa appendix, no, or sa pagkaroon ng appendicitis. So buti na lang hindi ganun kadalas ang diverticulitis. But what could be the reason, Doc, kung bakit nga po nagpapacheck na sila sa doktor, hindi na nga po ma-manage yung sakit ng tiyan? Does it mean, Doc, na may nana na rin or sabihin nating may komplikasyon? So siguro mas komplikado, no? Mas komplikado. Pero again, depende hindi natin ma-correlate kasi yung pain at saka yung, di ba, yung sakit ng tiyan at saka gaano kalala, no? Pero yes, no, karamihan ng malala mas masakit. Pero meron kasi diyan hindi depende sa pain level sa pain threshold tolerance ng tao, di ba? Meron dyan talagang konting sakit, masakit na at exage, no? Ayoko naman sabihin ganun lahat ng tao, pero kaya nga binibigyan lang natin ng kaukulang pansin at kaukulang management para hindi naman natin ma-miss yung mga talagang komplikado na. On the other hand, we expect, no, at nakikita natin na medyo mas konti yung ganun kaysa yung mga eventually na gumagaling ng kusa. How long o kaya through antibiotics. Yes. How long yung treatment and of course yung recovery period ng pasyenteng may diverticulitis, Doc? So depende, no? Kung walang komplikasyon, pwedeng as little as a few days to a week, no? Oo. Minsan nga again, hindi kailangan lahat na gawin sa ospital or ma-admit, no? Yung ma-admit, meron ding short lang, ilang araw lang, at merong mas matagal, no, ng konti, isang linggo hanggang 2 linggo, ganun, no? Pero syempre mas komplikado or mas matagal yung stay ng pasyente kung naoperahan siya. At for that point, Doc, na naoperahan, after ba ng
pasyente maoperahan, pwede ba siyang mag-exercise? Pwede ba siyang mag-bicycle? Or sabihin natin, mamuhay na ulit ng normal, pumasok sa trabaho? Ang galing ng mga tanong mo, parang alam mo yung kasi these are very common questions, no? So after a bout of diverticulitis at gumaling ka na, no? Usually sinasabi natin pwedeng mag-exercise, no? Kapag wala nang symptoms or okay na, no? And ang sabi natin sa una medyo dahan-dahan lang, hinay-hinay muna, no? We call that gentle movement, no? Is encouraged. And then regular physical activity has in fact, no, shown to prevent or nakapag-iwas ng future episodes. So okay ang exercise. However, stress, no? Sabihin mo, Doc, stress naman, paano ba yan, no? May kaugnayan ba yan sa pagkakaroon ng diverticulitis? Well, ang sagot doon, not directly, no? Hindi naman direct cause yung pag na-stress ka, magkakaroon ka ng diverticulitis. Hindi naman, no? But alam natin na ang stress pwedeng maapektuhan ang pagkain or digestion, no? Pagtunaw, and yung bowel habits mo pwedeng ma-affect ng stress, no? So indirectly pwede itong mag-contribute sa pagkakaroon ng diverticulitis or komplikasyon, no? So in general, sinasabi natin i-manage natin yung stress natin at nakakatulong to sa pagbuti ng ating tiyan at bituka. After the procedure or sabihin nating medication, Doc, ano po yung ine-expect ng patient? Maaari na nga po bang bumalik sa normal yung kanyang bowel movement? Of course, also yung kanyang appetite? Definitely, no? In fact, that's the goal, no, of treatment, no? Na gusto nating manumbalik dun sa regular na pagkain, etc. Pero syempre, gusto nating konting changes, no? Kung talaga nagkaroon ka ng diverticulitis, ang sasabihin natin konting lifestyle change, physical activity, high fiber diet, no? Kasi ang pagtatanda na alam natin, aging, no, is associated, di ba, with diverticulitis. Kaya lang wala tayong magagawa sa pagtanda. Ikaw lang siguro, Eli, ang pwedeng bumata, no, habang tumatanda. Pero kaming mga tao, mga regular na badla, talagang walang magagawa. So uncontrollable, no, yung age, no, and some other factors like some hereditary factors. But otherwise, ang pwede nating i-modify at gawa ng konting paraan ay para bumaba lang ng konti yung ating chance na magkaroon ng diverticulitis, especially kung merong diverticula, mag high fiber diet, yung hydration, no? Uminom ng marami, and staying active. Dapat medyo active ang lifestyle, hindi palaging higa lang o nakaupo lang, no? Not smoking, and then merong konting listening to your own body, no, to your body. So pakinggan ang sariling o pakiramdaman ang sariling katawan, no, para maka-adjust, 'di ba? Yes. Na-mention nyo kanina, Doc, yung hereditary. Ito nga rin po ba ay namamana yung diverticulitis? Walang ebidensya na meron ganun, no? Na kung ang ninuno mo or ang nanay-tatay mo nagkaroon ng diverticulitis, magkakaroon ka rin, no? Hindi klaro, hindi napapakita natin sa mga studies natin so far, no? So parang question mark kung ang mga ganong factors, no, hereditary factors, makakapagtaas ng chance ng diverticulitis, no? Also, meron siyang kinalaman yung pagkabilis at pagkabagal ng paggalaw ng bituka, no?
Meron tayong taong parang ang sabi "Oh, bakit yung parang ang tiyan ko at ang bituka ko medyo tamad, no? Ayaw gumalaw." Whereas yung isa naman, hyperactive, Dok. Palagi pagkatapos ng kumain, medyo mabilis gumalaw kaagad, no? Oo, ganun. So, we're not also clear kung fertility, no? Or yung gaano kabilis gumalaw ang tiyan, no? Ang bituka ay or may kaugnayan dito sa diverticulitis. So, hindi klaro yon at pinag-aaralan pa. Last message nga po natin, Doc, sa ating listeners and viewers para nga po matiyak na maganda ang kanilang digestive system at maiwasan itong diverticulitis. So, simple lang. Itong diverticulitis, manageable. Unang message, no? Hindi naman to death sentence or life sentence na pag meron ka nito. Actually, yung cancer, posible, mas malala, no? Kasi karamihan nga ng diverticulitis ay gumagaling, no? Especially kung naiintindihan ang sarili nating katawan. So, at wag na lang wag mag-aaksaya ng panahon kung merong ibang nararamdaman, magkonsulta na, no? Para malaman ito kung ganito nga ang kondisyon. Although again, this is a rarer, no? Yes. Kaysa appendicitis. Pero nonetheless, meron kasing mga komplikasyon na pwedeng mangyari kung iniwan, no? At mas malala yung pwedeng mangyari. Thank you so much, Dr. Marco. May mga gusto po tayong batiin, pasalamatan at i-shout out ngayong gabing ito. Maliban sa'yo, magsha-shoutout tayo kay isang nangangalang Doktora Jennifer, no? And si Bethel, no? Na nakikinig sa ating programa. At sa mga ibang tagapakinig, Happy Valentine's, Happy Chinese New Year, and see you. Yes, advance happy holidays. Sunod-sunod na holiday yan, Doc. Diba? Ayan, maraming salamat and ingat po lagi, Dr. Marco, ang ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery sa UP Manila. Maraming salamat nga rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Mga kaluna. Amoy forever.